Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria'y Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ay isa po sa mga pinakadakilang santo sa banal na kasulatan. Ang kaniyang buhay ay isang maningning na halimbawa ng awa at biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Kung inyo pong maaalala, pinalayas ni Jesus Nazareno ang 7 demonyo kay Santa Maria Magdalena na itala sa Ebanghelyo na kasama ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, si Maria Magdalena, sa pinakadramatikong sandali ng kaniyang buhay, ang kalbaryo ni Jesus sa krus. Nawala ang mga apostol, ngunit si Maria Magdalena naroong kasama ni Jose ng Arimatea nang ilagay niya ang bangkay ni Jesus sa libingan. Nasaksihan din ni Maria Magdalena kung paano sinarado ang libingan sa pamamagitan ng mga bato. Alam po ninyo, itinaas ni Pope Francis ang araw na ito mula sa simpleng paggunita patungo sa kapistahang liturhikal upang mas lalo nating pagnilayan ang dignidad ng kababaihan, ang kanilang papel sa ebanghelisasyon at ang pagiging instrumento nila sa pagbabahagi ng awa ng Diyos. Ito ay makikita sa isang titulo na ibinigay ni Saint Thomas Aquinas na Apostola Apostolorum, na ang ibig sabihin, si Maria Magdalena ay ang naging apostol ng mga apostol. Di po ba't si Santa Maria Magdalena ang unang naging saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, at siya mismo ang unang nagbalita ng muling pagkabuhay ni Jesus sa kaniyang mga apostol? Ibig sabihin, si Maria Magdalena na dating makasalanan ay ginawang instrumento ng Diyos upang magpahayag ng mabuting balita sa pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Tunay ngang si Maria Magdalena ang unang saksi. Si Maria Magdalena ang unang tagapagbalita ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po ang matututunan natin sa buhay kasaysayan ni Santa Maria Magdalena? Nakita po natin ang dakilang kwento ng pagbabagong loob mula sa kaniyang dating buhay na puno ng kasalanan, pagkamakasarili at kasamaan, tungo sa isang bagong buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na puno ng pananampalataya, debosyon at pagtitiwala sa Diyos. Naunawaan natin itong lahat at tayo ay napahanga kay Maria Magdalena na pagkatapos ng kaniyang pagbabalik loob, siya ay naging tunay na disipulo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa isip, sa salita at sa kaniyang mga gawain. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais din ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tayong lahat maging ganap at magbago. Gaya ng ipinakita ni Maria Magdalena kung paano binago ng Diyos ang kaniyang buhay
sa pamamagitan ng kaniyang pagbabalik loob at pagbabago ng puso. Kung mapapansin po ninyo, madalas banggitin ni Jesus sa mga makasalanang kaniyang mga pinagaling at nakatagpo na wag nang magkasalang muli. Si Maria Magdalena, isang huwaran at isang inspirasyon sa tunay na pagsunod sa Diyos. At ito po ang madalas na nakakaligtaan ng marami sa atin. Kung gusto nating lubos na lumaya sa ating mga kasalanan at ganap na makipagkasundo sa Diyos, kailangan nating tahakin ang masakit at mahirap na landas na pagbabalik loob, kung saan kailangan nating magsikap maging tapat sa Panginoon ng may buong pusong pananampalataya. Kaya't sa araw na ito, ang ating mga panalangin, Maria Magdalena, ipanalangin mo kami, ilapit mo lagi kami kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.